Tunay nga po na ang ganda ng umaga. Amen? Napakaganda ng umaga natin ngayon dahil muli ay linggo na naman. So, salamat sir. Lagi nag-aalala yung aking partner na hindi ako ma-dehydrate. So, yun po yun. Lagi kayo magbaon ng water. Sa Bible, ano po yung water? The living water. Sino po yun? Kasi po ang water, ito po ay nag-purify, nag-cleanse, nagbibigay sa atin ng buhay. So, maganda po yung sikat ng araw sa araw na ito, bagamat sabi nga mainit, pero in everything, give thanks. Amen po ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay, lagi natin pasalamatan ang mga sitwasyon dahil ito nagpatibay ng ating pananampalataya na may Diyos na makapangyarihang Diyos. Nakaka-distract po siya. Sige po. Amen. So, glory to God. How's everyone here right now? Mainit po ba niyang lugar niyo? Pwede kayo mag-move forward dito sa unahan para po. Sino po bang una-una nakatanggap ng biyaya? Ang nasa unahan po ba o sa likuran? Oh, yun po yun. Hindi tayo papayag na mahuli. Lagi tayo nasa unahan. Lagi pagdating sa spiritual na bagay, na buhay, hindi tayo papahuli. Lagi tayo nasa unahan. Dahil po ang nasa unahan, lagi po ang nakakatanggap ng biyaya. Amen! Kaya, ayun po ang mga anak ng Diyos eh. Always believe that God has chosen you. Pinili kayo ng Diyos sa kapanahonang ito para masaksihan ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, at ang buhay na kanyang binigay na sa iyo. Amen? Kaya, bagamat tayo po ay mayroon po tayong kalayaan sa kapanahonang ito, but still, may kalungkutan din natin mga puso dahil sa mga nangyayari sa kapaligiran sa kapanahonang ito. Amen po ba? Yung ating nakikita, naririnig, itong hayan, may lumulubog na lugar, may lumilindol, may gera. Balik natin muli yung paalala, na may sumasabog, may lahat na dilubyo ngayon. Tornadoes and all over the world. May chaos, may rally, may protesta na hindi natin mapaliwanag. But still, we are so blessed in this nation of this world. Lalo na itong bansang Pilipinas dahil tayo po ay malayang-malaya. Nakapag out of town pa mang marami, nakakakain pa ng mabuti, ng masarap, nakapunta pa kayo sa shoppingan, nagmo-mall pa, lahat po na-enjoy pa ng mga Pilipino. Pilipino ba kayo? Amen po ba? So, iyon po ang lamang natin sa ibang bansa na pinag-awayan, pinagkaguluhan ang mga bagay na hindi naman dapat kanilang paniniwala. So, yun po ang isang malungkot na mga bagay na nangyayari dahil have you heard the news na ginagamit ng kadiliman ngayon sa ibang bansa, lalo na bansang Amerika, ang mga estudyante, ang mga kabataan, the young people, the youth, na sila po ang una-una na nagbigay problema sa kanilang bansa, sa kanilang mga namumuno, lalo na sa kanilang mga universidad. So, hindi naman sila walang aral. Nakuha niyo po ba? Hindi naman sila po walang alam. Dahil po sila po sa mga eskwelahan na mga makapangyarihang eskwelahan o doon bago ka pumasok sa eskwelang yon, ay grabe po ang kanilang kailangan matagumpayan nila mga exams. At saka itong mga pribadong universidad, pagpasok ka dahil matatalino ang mga tao dito, kilala, known in this lalo na sa edukasyon, bakit naging mangmang
ang maraming estudyante just because nandun na po yung wala na po silang takot sa namumuno sa bansa o sa kanilang eskwelahan. Why? Have you noticed na mayroon pong rebellion? Naintindihan niyo po? Sabi nga ng Biblia, ang nakatala po yun na dapat po ipanalangin. Sabi ng Bible, ipanalangin ang bawat namumuno sa bawat bansa para po maging maayos. Sabi po dito, basahin ko lang po dito ha. I urge then first of all that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Bakit po? Para po sa mga namumuno o mga hari or in authority that we may live peaceful and quiet lives. Ito pong naisa Timothy po to. Chapter 2, 1 to 3. Sige po, basahin natin, Kuya Luis. Wala pa tayo sa preaching ha. Na ano lang ako na biblical pala pong nangyayari na dapat ang mga mamamayan o nilalang ng Diyos. Nariyan po ba yan? Ayun. Una sa lahat, ipinapakiusap kung ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Pinapakiusap. Ipaabot ninyo sa Diyos. Kanino ipaabot? Ang kahilingan nyo para sa kanila ng may papasalamat. Sige po. Ipanalangin nyo ang mga hari, yung mga namumuno o presidente, at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. This words is for godly people. Amen po ba? So it means bakit taliwas ang nangyayari sa buong mundo ngayon? Kung may Diyos sila at pinaglalaban ng kanilang reliyon, ideology, dapat mayroon tahimik na pamumuhay, may kapayapaan, at ito po yung sinasabi ang kabanalan at tamang pag-uugali. Bakit po walang pagkakaisa? Bakit po may laban-laban? Bakit po hindi nagkakasundo? Yun po ang sinasabi kung naunawaan nilang nais ng Diyos na dapat ipanalangin, amen? At nagkakaisa ng one spirit and one accord. Kung ang espiritu lamang ng Diyos ang naghahari sa bawat isa, walang kaguluhan. Amen po ba? Just because of the spirit of darkness govern in every heart and mind of many, kaya hindi nila narinig ang tinig ng Diyos na magpagkakaisa. Amen. Kaya yung paulit-ulit natin katuruan dito na mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong isip, buong lakas, at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Yun po ang nangyayari ngayon na hindi pa na nagkakasundo ang mga Israelites o Israel people o mga tinatawag natin Arab and Israel. Bakit walang pagkakasundo? Tapos ang sigaw, pre-Palestinian. Intindihan niyo po? Which is, ang sa totoo lang, kung alam niyo ang history, na ang Palestinian po ay mga Arab people din. Intindihan niyo? Ang mga Israelites ay mga Hudyo. Hindi talaga sila nagkakasundo sa simula pa. Dahil kung ang Islam o Arab people, bakit ko na sinasabi ito sa inyo ngayon? Kasi marami sa atin, hindi natin alam, bakit nagkakagulo sila? Nakatala po sa Biblia, sa Old Testament din po yan. Simula pa, hindi na sila magkasundo. Because ang Islam or wisdom belief, yung mga trupa ng Ismael, the Muslim people, anak sa labas, at yung anak ni, sino po? Sila po hindi talaga, dahil yung anak ni Abraham, tama po ba? Hindi talaga po sila magkakasundo dahil iba silang anak sa labas. Naintindihan nyo? So yun po ang isang bagay hanggang sa kasalukuyang ito because of their beliefs. Na nanindigan sila sa kanilang naunawaan lamang na maliit. Walang pagkakasundo.
So tayo mga anak na ng Diyos sa lugar na ito, anong dapat gagawin? Mamagitan, manalangin, kagaya ng sinabi, manalangin, ipanalangin yung mga hari, which is ang ating mga namumuno. At may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik. Sumabalag itong aryenda, lupang aryenda, LA, di po ba? May katamihimikan na po ba kayo dito? May peace na ba tayo dito sa lugar na ito? Because during 2006, almost drogang nag-hari dito. Simula ko noon na walang patay araw-araw yata. Nakaw dito, nakaw doon. Wala kang takot pag pumasok ka na sa bawat eskinita. But praise be to God because our God, our Lord, na pinaglingkuran ay may pangako sa kanya mga anak. Amen po ba? At isa kayo po nabigyan ng pangako ng Diyos para po kayo mabigyan ng proteksyon at magkaroon ng kapayapaan ng iyong bayan. Amen? Kaya naturuan na kung lahat kayo walang salita ng Diyos, walang kaunawaan patungkol sa Diyos. Hindi lahat tayo ngayon drug addict o manginginom o lahat na kasalanan na sa atin. But because God is good, na binigyan tayo ng unawa at liwanag, marami pong nakakalayo sa paggalipin ng ating tradisyon at reliyon at mga bagay na intindihan natin na tinuro lamang na ating mga ninuno. But because of the Word, amen po ba? But because of the Word of God, marami pong na-enlighten, marami pong nagising, marami pong nabigyan ng unawa na ang pag-ibig po mula sa Diyos dumadaloy sa puso ng bawat isa upang ipaabot din sa marami. Kaya mayroon kayong kapayapaan. Alam niyo po, kung mayroon kang peace, it means naghari sa iyong hari ng kapayapaan. Yun po ang sekreto. Ano bang antidote ng bitterness? Ano bang bitterness sa Tagalog? Puot? Sino may mga puot pa sa kapwa dito? Ano po ang antidote nun? Ano dapat? Pagpatawad. Hello? Forgiveness. So, kailan ka pa nagpatawad o hindi ka pa nagpatawad, ibigay mo na para magkaroon ka ng kapayapaan. Intindihan niyo po? Ang susi ng kapayapaan ay pagpatawad. Tingnan mo nga kung may katabi ka diyang di pa pinapatawad. Sige nga. Meron pa ba? Na asar ka sa mukha niya. Na inis ka sa kapitbahay mo. Naintindihan niyo po ba? Ang susi ng kapayapaan ay pagpatawad. Kaya tayo naturuan na ng Diyos to forgive people who, na lalo na nasaktan tayo, those people who hurt us. Even Jesus himself is God, is divine. Jesus is divine. Ang divinity po ay Diyos siya, pero nagpapatawad po siya. Amen? Kung gusto natin maging katulad ni Kristo, a Christ-like character, di sundin natin yung kanyang mga katuruan at kautusan. Para hindi po tayo maangkin ng kadiliman. Hindi tayo maangkin ng kadiliman ng ating puso at kaisipan. Amen? Kaya mayroon ka lang peace of mind o kapayapaan kung wala nga laman ang iyong puso, isipan ng mga bagay na hindi sa Diyos. For example, inggit ka sa kapitbahay mo again. Bakit ito po napunta tayo dyan? Yun po, ibigay na natin yan sa Diyos. Huwag ka na mainggit kung mayroon siya. Huwag ka na mainggit kung may nagkaroon siya. Pray for them para sila lalong pagpalain kasi kung umaapaw na sobra-sobra yan, dadaloy sa iyo yan. Naintindihan niyo po bang ibig sabihin? Just because nauna lang yan sa iyo, darating din ng araw, panahon, ikaw rin, para ikaw pagpapala din. Amen? Hallelujah! Pangako po yan ng Diyos. Oh, sige, buksan natin ang ating Bible. Simula na tayo. Sa Lucas. Again, Luke chapter 4.
verse 18. So, tunay nga po, Panginoon, sa magandang umagang ito, ang iyong kapahayagan, ang iyong ebanghelyo, ang iyong mabuting balita. Patuloy namin, O Diyos, tinataas sa iyong paanan. Ng kabutihan mo at kagandang loob, Panginoon, ay patuloy maranasan ng bawat puso na ririto, Ama. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat sa ebanghelyo mo sa araw na ito na patuloy ipahayag, patuloy ipaabot, patuloy, O Diyos, na ipaunawa sa kapamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon, sa banal mong Espiritu Santo namin kailangan ng tulong upang may intindihan, maunawa ng marami, O Diyos, ang nais mo ipahayag sa magandang araw na ito, Lord. Thank you for your words, for your people, for your church, for the body of Christ today. Holy Spirit, we welcome you in this place na patuloy ka magpahayag ng maliwanag, malayang malaya at magbigay unawa. Salamat, O Diyos, pinagpapala namin ang ebanghelyo na magbigay ito ng lakas, kagalingan, kalakasan, buhay at tagumpay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ano po sabi? Sumasaagin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. So, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. It pertains, sino po ito? Sino po ba yan? Hallelujah. Ito po, si Jesus po, ito po talaga ang atas sa kanya ng Ama sa langit. Amen? Naihayag ang katotohanan sa marami. Kaya nga, I am the way, the truth, and the life. No one can come into the Father except by me. Sino po yun? Si Jesus Christ. So kaya nga sinabi, si Jesus po ay inatasan. Hallelujah. Inatasan po siya. Sino nag-atas sa kanya? Ang makapangyarang Ama sa langit, na dahil po sa empowerment ng banal na Espiritu Santo, ng Holy Spirit sa kanyang buhay, wala siyang magagawa but led by the Spirit of God to teach people. Kaya nga sinabi dyan, balik mo sa 18 po. Sige. Through the Spirit of God. Kaya nga sumasakin ng Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha. So bumalik ba ang Diyos para sa mayayaman? Naintindihan niyo po ba? Bakit sinabi diyan, ipangaral sa mga dukha ang magandang balita? Para lang yung doktor para sa may sakit. Kasi kung wala ka sakit, wala kang doktor. Naintindihan mo po ba? Kaya yun po, sabi po ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. So it means, bumalik ang ating Panginoon si Kristo para sa atin mga nangangailangan. Are you there? Nangangailangan ka ba ng tulong? Kailangan mo ba ang Diyos sa buhay mo? Of course, kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Wala tayong pagmamalaki kanino man, kahit yung sabi, binanggit na naman ng yaman, dahil ang yamang iyan is temporal things in this world, yan po ay samantalang bagay na hindi po yan makapagligtas sa ating mga buhay. That's why the Lord is saying here, upang ipahayag sa mga sinugo, ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Ano po ba yung magandang balita? Sa mga dukha. Why God wants to share the goodness sa mga walang-wala o sa may hirap, kaya nga dukha. Dahil ang mga taong tinatawag na dukha, walang ibang asahan maliban ng Diyos. Are you there? Yun po yung kung naintindihan mo. Dahil ang yaman sa ibabaw ng mundong ito, ay samantala lamang.
Kaya nga, what profit a man? Even he owns the whole world. Kung mawala naman ang kaluluwa niya. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, napakaliwanag mga kapatid, ipangaral. Kaya mapalad tayo dahil mayroon tayong napakinggang aral. You there? Kung wala tayong napakinggan ngayon, saan hindi tayo magkakilala sa isa't isa. Wala tayong kaunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbuklod. Nagpagkakaisa para sa lahat. Kaya nandito tayo. Hindi man tayo magkakaano-ano, wala tayong karelasyon sa isa't isa, but because of the blood of Jesus that's given, yun po ang ating bloodline. So, naintindihan po ba natin na kapalagang ginawa ni Jesus Christ sa iyo at sa atin lahat at sa buong mundo? Yun po yun. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Why? Bihag ng alin? Ng kamunduhan. Bihag ng kasalanan ng kadiliman. Once you know Jesus and you hear the word, it means you will be set free from the work of the enemy, which is darkness, makamundong bagay, kasalanan. Kaya yun po yung ibig sabihin, ipahayag sa mga bihag na malayo na sila at sa mga bulag na makakita na sila. Ang bulag po, hindi bulag na physically, spiritual dark blindness. Hindi mo narinig ang kapahayagan ng Diyos. Hindi mo na unawaan ang nais ng Diyos. Bulag ka sa katotohanan. Naintindihan po ba natin? Kaya nabubuhay ka sa sarili mong gawa, nabubuhay ka sa sarili mong desisyon, nabubuhay ka na walang Diyos sa buhay. Amen. Ang ganda, no? Nakaka-amaze ang mga kapayagan ng Diyos. Ako rin, nagugulat. Malaya na sila at sa mga bulag na makakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayan ng mga inaapi. Inaapi ka ba hanggang ngayon? Hindi na po. Wala na mag-aapi sa iyo. Bakit kilala mo na ang may-ari ng langit at lupa ang magbibigay buhay sa iyo? Parang hindi kayo nakaunawa. Wala bang palakpak sa Diyos? Hallelujah! Kaya nga ang mga totoong anak ng Diyos ay matatapang. Matatapang. Ibig sabihin, huwag ka namang away. Baka maglabas yan ano ka dyan, away. Wala po. Matatapang nahaharap sa katotohanan na marunong ka magpakumbaba dahil alam mo ang katotohanan na ang mga anak ng Diyos na bubuhay na matuwid, banal, sakdal, na walang ibang nais maliban sumunod sa Diyos. Yun po ang katapangan. Hindi na suray-suray ka dyan, hawak ka ng itak. Yun po ay kamangmangan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Sinugo rin niya ako upang palayan ng mga inaapi. Yun po ang trabaho ni Jesus. Kaya siya binigyan ng Ama sa langit ng authority because of the Holy Spirit, nag-led sa kanya upang magturo, magpahayag ng ebanghelyo para marami makadaya sa pagkalipin ng kamangmangan. Kaya yun po mga kapatid, kaya hindi ka exempted na hindi ka i-correct, na hindi ka ayusin at gagawin ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi, Jesus declared that He has been anointed to preach the good news to the poor. Bakit lagi na lang sa dukha? To the poor. Dahil ang tawag sa mga tao na walang kaunawaan patungkol sa Diyos ay talagang napakahirap na tao. Kahit siya pa mayroon ng kayamanan sa buong mundo. May mga mansion, may mga sasakyan, pero sa harapan ng Diyos siya po dukha. Bakit? Wala siyang mamanahing karian ng Diyos. Kayo po ba may mamanahin na? Sigurado ka na ba may mansion ka na sa langit? Yun ngayon ang i-workout mo. Paano? Araw-araw mo kausapin ang Diyos. Kausapin mo si Jesus Christ na nagligtas sa'yo sa krus. Yun hindi mo pa siya kasi kilala. Amen? Yun lang kapatid. Ang susi, mawala ka man sa ibabaw ng mundo, ngunit mayroong kakaharian na kanda para sa'yo, ikaw ang pinakamayaman.
na nilikha ng Diyos. Kaya hindi kinakatakutan ng kamatayan. Kung mayroon ka ng relasyon, tamang relasyon sa Diyos. Amen? Anong kinabahala mo kung kunin ka na ngayon? As long as you know the Lord your God, which is Jesus, the Son of God. Ito, matagal na panahon na pinangaral ito. Hindi naunawa ng marami. Kaya dukha ang anuman, sino man hindi nakakilala ng katotohanan ng Ebanghelyo, which is the Word of God Himself is God. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? May pandinig ba tayo? May kaunawaan ba tayo? Gaano kalaki ang utak natin na hindi pa rin naunawaan hanggang ngayon na niligtas ka na ng Diyos, gawin mo na lang ang pinapagawa ng Diyos. Are you there? Wow. Amen? Amen? Yun po mga kapatid. Palalim ng ginagawa ng Diyos na katuruan sa atin sa lugar na ito. Ako rin po ay namamangha. Hindi po nililihim ng Diyos sa inyo ang katotohanan. Ngunit ang Diyos, mabuting Diyos na binigay sa inyo ang liwanag. Kagaya nga sabi ng exhorter natin kanina, na ang liwanag po ay nakikita, hindi nagtatago. Amen? So, sabi again, basahin ko sa English. It compasses those who are spiritually impoverished, broken-hearted, and in need of hope. Jesus brings a message of salvation, restoration, and the kingdom of God to those who are in desperate need. Ito pong trabaho ni Jesus. Kaya kung mayroon kang pangailangan, huwag lamang pera lagi. Kailangan mo ang pag-ibig mula sa Diyos para mayroon ka ring pag-ibig ibigay sa kapwa mo. Ang pag-ibig ng Diyos na sa iyong puso na, malaking pag-ibig ng Diyos sa puso mo, madali pong umibig sa iba. Makaunawa sa iba. Pagpahalaga sa iba. Yung concern mo, iba na, hindi pang sarili. Naintindihan po natin. Kaya kung ikaw may sakit karamdaman, ang cure po mula lamang sa Panginoon. Hello? Ang kagalingan ay ang Diyos. Ang kalakasan ay ang Diyos. Ang buhay ay mula sa Diyos. Kaya wala ka dapat ipangangaba, ikatakot. Unahin mo ngayon, kausapin araw at gabi hanggang maranasan mo ang kanyang presensya sa buhay mo. Ito pong hindi naunawaan ng marami. Pinaput aside nila si Jesus Christ. Nagtiwala sa tao. Sa kakayanan ng tao, walang kakayanan ng anuman sino man na hiwalay sa Diyos. Apart from me, you can do nothing. But when you know the Lord your God, wala kang dapat ipangamba. Dahil ang pangako niya, itututuparin niya sa bawat isa na nagmamahal sa Kanya. He is a faithful God who keeps His covenant of love to 1,000 generations, to those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and keep His command. Diba? Yun po, sa Exodus 20 po yan. Hanggang 4th generation ang sumpa. Kung hindi mo minahal, binigyan palaga ang Diyos. Ngunit, kung minahal mo ang Diyos hanggang 4 na salin lahi, ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Hanggang kaapu-apuhan. Church, ako matutuwa talaga kung makita ko na kayo lahat. Nagagawa at ginagawa at nagagamit na ng Diyos. Pero salamat sa Diyos, praise be to God, glory to God. Dahil hirap-hirap ako dati. Paano sila makakilala, Lord? Paano sila makunawa? Sige, sunod lang ng sunod. But this time, in these end times, parang napakadali na lang. Marami na sa inyo nakaunawa, marami na sa inyo may alab at apoy sa Diyos, marami na sa inyo nagmimiti sa Diyos. So marami na rin naabot dahil mayroon na silungan na nakaintindi ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. The gospel, the word of God. Amen?
Yun po yun. Na sinabi po dyan. Because of the Spirit of God. Amen po ba? Buhay pa ba kayo? Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Yun po yun. Kaya nga sinabi sa 1 Timothy kanina, sabi kanina na Apostol Pablo na nanalangin na kailangan natin po na ipanalangin ang ating bayan, ipanalangin ang ating bansa, ipanalangin natin ang lahat. Dahil yun lang na magagawa natin para sa lahat. Mapalad talaga tayo mga kapatid. Nakakain ka. Ilang beses kayo kumain? Ha? 3 daw, 5 beses eh. Merienda ka na. Nag-almusal ka na, merienda. Tanghalian, merienda. Ano pa? Hindi bago mag-apunan, kung ano-ano pa. May midnight stock pa. Nakita mo yung mga kabataan sa Gaza? Yung nakaranas ngayon ng digmaan, may nakakain wala. Nakipag-agawan, nga kahit sabaw na lang, masurvive sila. So hindi pa tayo nakaranas ng ganyang pait na buhay. Hoping hindi pa natin maranasan yan. Handa na ba kayo kung mangyari yan? Kamay mo para malaga. Bukas naman ito isang kamay. Kasi gutom na anak mo eh. Naintindihan niyo po ba? Yun po yung mga kapatid. Hindi pa natin nakita hindi natin na-anticipate ang mangyayari sa araw ng bukas. Because we have God. Tiwala tayo sa Diyos. Kaya sabi ko, magtiwala ka sa Diyos. Amen! Iyon po ang ibuuin mo sa katauhan mo. Paniniwala, pananalig, panampalataya sa Diyos. Have faith in God. Have faith in God. I-practice po natin yan. Yung paniniwala natin. Halimbawa, mayroon kang gustong bitiin, pumunta ka sa isang lugar. Halimbawa, yung pupuntahan mong tao masungit, ayaw ka kausapin. Kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo siya, Panginoon, sinusungitan ako, Lord. Hindi ako pinapansin, dineded man ako, Lord. Panginoon, ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Hawak mo ang puso ng anuman sino man. Lord, ikaw ang makagawa sa kanyang buhay. Naintindihan niyo po ba? Walang magagawa anuman sino man maliban ng Diyos na isang ikot lang ng puso ng tao, magagawa niyang gusto niya. Hallelujah. Yun po yun. Gusto mo pakinggan. Gusto mong may solusyon ka agad. Huwag mo hayaan na hindi ka usapin araw at gabi ang Daddy God mo na may bigay buhay sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Dahil siya lamang makagawa ng mga bagay na kamanghang gawa. Ang marami sa atin, mayroon naman kaming ari-arian eh. Marami naman kaming big fat bank account. Naubos po yan. Hello? Napapaaram po yan. Naluluma yan. Nauubos yan. Pero ang Diyos na makapangyarihang Diyos, ano man mangyari dito sa ibabaw ng mundo, Diyos pa rin na makapangyarihang Diyos. Nagbigay buhay sa iyo. I-develop mo yung tiwala sa Diyos. Sa anong paraan? Paggising mo sa umaga, kausapin mo siya, salamat Lord sa araw na ito, pangunahan, pag-arian mo ako, kailangan kong ganito, isa-isahin mo sa Kanya yung iyong problema, ang iyong ipinapaabot, ang iyong nais. Lahat po planchado na yan, pagkilala mo na ang Diyos sa buhay. Amen? Kaya lang, kung nagtiwala kay si kumpadre kasi, big time yun. Kilala yun sa bayan namin. Paglapit ko doon, nandun ka si kumpadre. Nagkaroon ng toyo. Nagkaroon ng kawalan, kahirapan, problema, hindi ka nakilala ngayon. O yumaman na, nagkaroon na, wala nang sino man.
Kaya sa Diyos, ang nais ng Diyos, yung mga wala na ibang malalapitan maliban nagtiwala ng lubos sa Kanya. Dahil siya lamang may authority na binigyan ng Ama na makagawa ng mga bagay. Dahil siya po lamang, the way, the truth, and the light. Amen! Ang sarap talaga po. Kasi, hindi na mahirap magpahayag eh. Why? Binigay na sa atin ng Diyos ang lahat para gawin natin ang dapat gawin para sa kapurihan ng kanyang pangalan. Sayang kasi, bakit po kaya, kilala niyo ba si Satan? Sino nakakilala kay Satan? Anong pangalan ni Satan? Sabi nila, Lucifer. Siya po ba'y anghel dati? Pangalan niya Lucifer? May isa pang pangalan si Lucifer eh. Sa Hebrew, sa panahon sa Islam na mga katuruan, sa mga Hudyo, si Lucifer po ang pangalan niya Samael. Samael ka ba? O nag-isip sila, ha? Saan na naman nakuha ni Pastora yun? Kaya sumasaliksik nga po tayo eh. Naintindihan niyo po ba? Ang mga fallen angels po, sila po yung mga evil spirit. Naintindihan po ba natin? Unclean spirit. Or sa simpleng salita, mga demonyo, demons. Hello? Parang wala na naman tao dyan eh. Sumagot naman kayo. Si Samael po, na si Lucifer, another name, siya pong hari ng mga demonyo. The angel of death. Bakit siya the angel of death? Dati kasi siyang anghel. Hello? Fallen. Because nalaglag siya, ibig sabihin, nagkasala siya, gusto niya higitan pa ang Diyos. Naintindihan niyo po yun? Mabuti na lang, nagpaiwan si Michael. Sino yon? Si Michael, si Raphael, at si Gabriel. Tatlong anghel. So may anghel ka ba nagbabantay sa iyo araw at gabi? Kaya lang, si Lucifer, which is the fallen angels, the angel of death. Amen? Kaya, hindi natin baliwalaan ng Biblia. History po ito ng pinagmula nating buhay. Kaya lang, kung hindi natin binigyan palaga ito basahin, hindi mo alam kung saan ka galing. Akala mo tungaw ka lang. Naintindihan mo ba natin mga kapatid? Kaya kung hindi mo pa naintindihan ang kasulatan, yan o, si Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God and became flesh. The Word of God, the gospel. That's why we need to hear the gospel so that we'll be transform our lives. Amen! Sige, punta tayo dun sa sinasabi ko. Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama niya ang 144,000 na tao. Ito, propesya ito ni John, sa pahayag na bago mangyari mga bagay, ito pong binigay na propesya kay Juan. Sino si Juan? Apostol, hindi. Malapit sa puso ni Jesus ito si Juan. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Sige, tuloy natin po. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog at para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. This is in the Revelation. Ang 144,000 tao ay umawit sa harap ng trono ng apat na buhay na nilalang at ng mga namumuno bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila. 144,000 na tinubos mula sa mundo. Kung sa Tagalog, anong basa dito? Ha? Kayo na lang magbasa kasi hindi ko na tinubos mula sa mundo. Kasama kaya kayo sa bilang ng 144,000? It was written.
na tinubos mula sa mundo. Napabilang ba tayo na tinubos? Hello? Tuloy po. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-aasawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. It's about the Lamb of God. So it means this, bakit po nasabi ito ng kapanahunan nila? Na ito po ang mga sumunod sa salita ng Diyos. Ito po ay tumugon sa nais ng Diyos. Sila lamang po ang makakaranas ng kaligtasan na pinagkaloob na ng Diyos. Sige, tuloy natin, malalim po ito eh. So, sige po. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ganito na po ba tayo ngayon, church? Tingnan mo yung katabi mo kung nagsisinungaling pa yan. Kasi makikita mo yan sa mata niya eh. Hallelujah. Naintindihan niyo po ba? Akala niyo biro sinasabi ko. Nakuha lang sa ngiti, ano? Sabi nito, hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Ito po ang criteria papasok sa langit. Mapabilang ka sa 144,000 kung hindi ka na nagsinungaling. Amen? Kaya lang, kung nagsinungaling ka pa at mayroon ka pa kapintasan, wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Katakot, ano? Sige, tuloy po tayo. At nakita ko ang isa pang anghel na lumipad sa impapawid. Dala niyang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo, sa lahat ng bansa, angkan, wika at lahi. So nakita niyo po yung nangyayari ngayon, ginagawa natin? Ano po ginagawa natin? Pinapangaral ng ebanghelyo, mabuting balita para magkaroon ng kakumpletuhan ng buhay mo, mayroong kakapayapaan at may wala ka ng kapintasan at wala ka ng kasamaan sa buhay. Yun po yun. Kaya na, sino nagdala ng ebanghelyo? Anghel na lumilipad sa impapawid, dala niyang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo. Alam niyo po ba ito? Ang anghel, ang unang-unang inatasan ng Diyos para ihayag ang ebanghelyo sa buong mundo para maligtas ang lahat. So binaliwala natin ang Biblia, nakatala, nakasulat, ang nais ng Diyos sa buhay mo. Nagis na natin, sabi ng lola, mag-antanda ka. Sabi ng lola mo, lumuhod ka, mag-rosaryo Novena tayo. Pero ang lolo't lola mo, lagi nang hampas, nagmumura. Sabi ng Biblia, kailangan wala ka ng kapintasan. Wala ka ng kasamaan. Nakita niyo po bang kaibahan ng may reliyon at relasyon sa Diyos? Sige po. Pangaral daw sa buong mundo, ha? Kaya na isa ka na ngayon nakarinig. Ito ang sinisigaw niya, matakot kayo saan? Sa Diyos at purinin niyo siya. Dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. So may kahatulan darating. Hindi na nilihim. Hahatulan tayo lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Sino sinasamba natin dito? Pastora? No. Sinasamba natin ang ating Diyos sa lugar na ito. Kaya mga kapatid, naintindihan niyo ba? Naunawaan niyo ba? Maliwanag po ba sinasabi dito? Matakot kayo sa Diyos. Kaya nga sinisigaw ng anghel eh. Ito ang sinisigaw niya. Matakot kayo sa Diyos. Wala na, dapat na tayo maturuan nito na purihin siya dahil dumating ng oras na hatulan niyang lahat. So, akala niyo hindi tayo hatulan, walang purgatorio sa Bible. Wala po, diyan ka muna, wala. Kaya anong gawa mo ngayon, yun ang hatol sa'yo. Tuloy. Kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel. So, kanina may isang anghel. May pangalawang anghel na sumisigaw, bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humihikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila na kinamuhian ng Diyos.
What happened in the United States ngayon? What happened, church? Kita mo, may namumuno, mahikayat, manggulo, gumawa ng kabulastugan, rebellion. Yun na po yung governance ni Satan na po yun. Humikay sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa immoralidad nila na kinamuyan ng Diyos. Sige, tuloy po. Sumunod pa ang isang anghel. So, kanina pangalawa, may sumunod pa isa. Sa dalawang anghel na nauna, sumigaw din siya, ang lahat ng sumamba sa halimaw. Sino si halimaw? Si Satan, si Lucifer, si Samael. Ang lahat na sumamba sa halimaw sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay, ito yung sinasabi nila, 666. Hello? No, is marami na po talaga sa Amerika nagsasamba kay Satan na may patatak sila sa 666. O chips. Nangyayari na po ito, wala tayong alam kasi wala eh. Pero mayroon na sila simbahan talaga malalaki. Naintindihan niyo po? Kaya makaranas galit ng Diyos sapagkat parurusahan sila sa maniningas na apoy. Ano po yung naniningas na apoy? Impyerno ba po ito? Asopre sa harapan ng tupa ng mga anghel ng Diyos. So may impyerno, wala? So gusto mo yun doon? So of course not. Dahil ayaw natin parusahan tayo. So sumunod tayo sa Diyos at gumawa tayo ng tama at sa katuwiran ng Diyos. Sige po. Ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang, magpakailanman. Araw-gabi, ito sinasabi ko sa inyo, pagkamatay ka ngayon, akala mo makatakas ka na akala mo okay ng buhay mo pag nagpakamatay ka, ayan o. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang simay nito at nagpatatak ng pangalan nito. So may kaparusahan. Dahil gusto mo na lumipad, takasan ng problema, wala nang solusyon, pero sabi diyan araw-gabi wala silang pahinga sa kanilang paghihirap. So hindi si pastora nagsabi yan, binabasa natin. Kaya be aware na may parusa darating kung hindi ka pa ngayon titino, kung hindi ka pa ngayon magbago, kung hindi ka pa ngayon nakaunawa ng ebanghelyo ng Diyos. Sige po. Kaya kayong mga pinabanal, banal ka na ba? Tanong ko. Okay na ba buhay mo ngayon? Wala ka na sa kasalan, hindi ka na nagsinungaling. Ayan o. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanya mga utos at patuloy na sumasampalataya kay kanino? Kinakailangan maging maitiisin kayo. Wow! So mayroon palang titiis. Akala mo na walang tayong rough road na dadaanan, mayroon pagtitiis. Kasi mayroon na yung pag-uusig, mayroon na yung pagtutukso, mayroon na yung alok ng mundo. Ano, bigyan kita ng milyon ngayon. 5 milyon lang bigay ko sa iyo. Pero susunod ka sa akin, sambahin mo ako. O, pera na yun. Sunod muna ako. Ayun po yun. Naintindihan niyo po ba? May alok ang mundo. Kahit sa Lucas, yung sinabi, nag-fasting si Jesus, 40 days. Pagbaba niya, salubong kagad siya ni Satanas. Di po ba, inalok siya? Lukso ka, gawin mo tinapay ang bato. Di ba, anak ka ng Diyos? May tukso ka agad. Si Jesus na mismo yan, the divinity of God, divine God. Pero mayroon din pagsubok. Nasubok pa siya. Tinukso siya ba? Nadala ba siya? Hindi. Dahil meron siyang salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Prayerful si Jesus. Kaya ng oras na yun, galing sa prayer and fasting. May word of God siya dahil ang sagot niya doon sa demonyo, puro salita ng Diyos. Naintindihan niyo po ba, church? Kaya in-encourage ko rin kayo mag-fasting. Dahil ang fasting po, isang magbibigay sa inyo ng pagpakumbaba sa Diyos na kailangan mo ang tulong ng Diyos para matagumpayan mo ang pag-alay mo ng buhay sa Diyos. Amen! Kasi wala ka na malapitan, siya lang eh. Sabi nga sa Beatitudes sa Matthew 5, Blessed are the poor in spirit, na si Lord na lang. Dahil siyang pupunuin ng Diyos. Amen! Sarap. Sige, tuloy. Kailangan matiisin mga kapatid, ha? Tiis lang muna. May liwanag din darating. May bukas ka rin. Amen? Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay
na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatutuhanan mismo ng banal na Espiritu. Ito pong the best. Hallelujah. May pagtitiis ang mga naglilingkod. May yung mahirap, hindi rin biro. Pero ano sabi? Sabi galing tinig mula sa Diyos. Nakatala pala, isulat mo ito, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makapagpahinga na sila sa mapaghihirap nila. May katiwasayan ka na, doon ka na sa trono, sa tabi ng trono eh. Dakbay-akbay ka na ng Ama sa langit eh. Ano gusto mo, anak? Ayun, may lechon doon. Gumawa ka na lang doon. Pamitas ka na lang doon ng gusto mong prutas. Yun po ang buhay na handa po sa atin. Walang kahirap-hirap. Dahil po tapos na po ang pagdurusa natin dito na may walang kapahingahan. Dahil po lahat yan may katapusan at may hangganan. At ito ay pinatutuhanan mismo ng banal na Espiritu. Tuloy natin basa. Ngayon nyo lang ba narinig to? Ngayon nyo lang nabasa? Ha? Kala nyo walang pagtitiis? Ngayon mayroon. Pero may hangganan yan. Pagkatapos nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karet. Ito na yun. Sige. Ito po yung mangyayari kasi. Kaya binabasa ko na sa inyo. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw na nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang karit mo dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang anihin sa lupa. Hallelujah. Nakaabang pala yung anghel na nakatalaga. Mayroon direksyon mula sa Diyos. May kautusan mula sa Diyos. Kaya hindi natin pwede baliwalain ang mga pangangaral, pagtuturo ng ebanghelyo sa dakong lugar na ito. The truth will set you free. Sige po. Kaya ginapas na ng nakaupo sa ulap ang anihin sa lupa. Hoping and praying, anihin niya na yung ang tupa ng Lamb of God or yung mga tao na ginapas na dahil wala naman ginawa na mabuti. Amen. Sige po. Nakita akong isa pang anghel. So, anghel talaga binigyan ng Diyos na atas. Nakita akong isa pang anghel na lumabas sa templo roon sa langit at may karit din siyang matalim. Tuloy. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. So, mga anghel, ang utusan ng Diyos para kayo abutin. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya ng anghel na may matalim na karit. Gamitin mo ng karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. So, sige po, tingnan natin ano pa yung kapayagan. Kaya inanin niya ito at nilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. So, may kaparusahan. Gusto nyo pa? Kaya pa ba natin pakinggan, basahin na ito pong nakatala ng mga bagay na harapin ng anuman, sino man na walang pagtitiwala sa Diyos? Hallelujah. Hindi na biro because hinayag na at pinapahayag ngayon sa atin sa lugar na ito. It's a matter of choice. Kung gusto mo sumunod sa Diyos, then mayroon ang gahanan ngayon pagtitiis mo. Pag hindi ka sumunod, may karit. Ayan o, ang pisaang iyon ay ang parusa ng Diyos. Hello? Sige, alis muna tayo dyan. Kasi medyo mabigat eh. Punta tayo sa Colosas 1. Hallelujah, Lord. Marami na ba tayo naintindihan? Marinig? Hallelujah. Alis muna tayo ng pahayag. Balik tayo sa Colosas 1. 15 to 20. Si Kristo ang laraw na di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Sino may makapangyarihan sa lahat na nilikha?
Kilala mo si Kristo? Church, Jesus. Kilala mo na ba personally si Jesus sa buhay mo? Oh, si Kristo ang kalarawan na di nakikitang Diyos at siyang may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Sino ang may kapangyarihan sa lahat na nilikha? Eh, ba't ang tinatawag mo pa si Maria? Si San Pedro, si San Pablo, si Santa, sino yan? Si Santa Ines, nakakainis. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos na siyang may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Bakit dami pa dahil ni Pwede Rosario, pabalik-balik, kailangan magpatawas ka pa o magpaano ka pa. Ang makapangyarihan lamang ay ang Diyos, si Jesu Kristo. Huwag ka na magpalbularyo. Huwag ka na magpakulam. The more you go to those people na nanggagamot, sa alinlahi po kasi yan ng mga manggagamot, mangbabarang, isang spirito lang yan. Ayan o, kapangyarihan sa lahat na nilikha. Sino ito? Si Jesus Christ. Kaya kilalanin mo si Jesus Christ. The Word of God Himself is God, which is Jesus Himself, the way, the truth, and the life. No one coming to the Father except by Jesus. Siya lamang kikilalanin natin. Siya lamang makapangyarihan sa lahat na nilikha. Tuloy basa, sige po. Sapagkat sa pamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namahala sa mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Sino ito? Jesus Himself. Bakit iba-iba pang tawagin mo? Mag-focus ka kay Jesus dahil siya lang yun, makapangyarihan na makadala ng panalangin mo sa Ama sa Langit. Siya lang may authority. Siya lang ang kinasiyan ng Espiritu Santo, makagawa ng mga bagay para sa iyo, para sa atin lahat. Amen! Maliwanag, oh. Sige, tuloy po. Tama po yan. Sige po. Hanggang 20 pala eh. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si sino? So in the beginning, naroon na si Kristo bago pa man likhain ang anumang bagay, ang anumang bagay. Naroon na si Kristo. Do you hear? Do you understand? Nakakaintindi ba tayo? Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamagitan niya ang lahat ay nanatiling nasa kaayusan. Kung kay Jesus Christ ka lang pala sumunod, lahat po sa buhay mo may kaayusan. Hindi marami ka pang tinangkilik, marami ka pang sinundan eh. Wala na, si Jesus lang, mayroon ka ng kapayapaan. Amen! Sige po, tuloy natin. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Anong iglesia? Hindi iglesia ni Kristo Church! Si Jesus po ang head of the church. Amen? Na kanyang katawan siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So, sino po dapat mong karelasyon? Ito, eye-opener ito. Mas mahal mo pa asawa mo kay Jesus eh. Mas mahal mo pa yung partner mo, yung anak mo kay Jesus eh. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin. Eh, wala eh. Naintindihan mo po ba? Ang sekreto po, unahin mo si Jesus sa lahat ng bagay. Hayaan mo muna asawam, hayaan mo muna mga anak mo. Sumunod ka muna kay Jesus. Mapagpalain ng Diyos ang pamilya mo. Si Kristo ang ulo ng iglesia, sa kanyang katawan, siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So yun po dapat tayo. Amen? Tuloy po. Ang bigat po ng turo, pero kung ikaw nakaunawa, nakaintindi, maging malaya ka na. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. Ama nga siya, pero pinaubayan niya kay Kristo ang kaligtasan mo. Amen! Kaya nagkagugulo yung Israel at saka mga Arab eh. Kasi hindi sila kay Kristo eh. Hindi sila sa Diyos. Wala silang paniwala kay Jesus eh. Kaya magulo buhay.
Walang kapayapaan. At sa pamagitan ng Kristo ay pagkasundo sa Kanya ang lahat na nilikha sa langit at sa mundo. Naintindihan niyo po ba ang Tagalog? Hindi ako Tagalog, pero naintindihan ko. At sa pamagitan ng Kristo ay pagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Do you hear that? Because of the blood of Jesus, He has done for you, then open your eyes to see the truth of the Word na ito lang makapalaya sa iyo sa kadiliman. Ayun, no? Wala tayong pagmamalaking reliyon kung di ka pa nagawa at nabago. Dahil ang halagang relasyon natin na tunay, totoo sa Diyos. Amen po, church? Yun po ang ibig sabihin ng Colossus. The divinity of Jesus Christ. The importance of Jesus in your life. Amen? Dahil si Jesus po ay eternal God. Kaya hindi kanina sa nabasa natin, simula pa lang nilikha ang mundo, nandoon na si Kristo. Amen? Kaya lang, okay, para maintindihan nyo na naman. Paano yun? Baka makonfuse ka eh. In the beginning, sino po ang Creator? God the Father. So, ang God the Father po, ang Creator natin. Creator of heaven and earth. At nag-create ng tao. So, ang function during the time of creation is the God the Father. Pero, may nakatakdan, sabi ng Book of Isaiah, may darating pong Emmanuel. Naintindihan niyo po? Ito pong dumating pong New Testament, Old Testament, si Father God. Na ito po si Jesus Himself, pero nandoon pa siya bago likhain ang lahat. Nandoon na si Kristo. Kaya lang yung function of an office ni Jesus Christ as the Son of God, hinantay niya pa dumating. Dahil ang gumalaw noon ang God the Father. So ang the Son of God, nung panahon niya na nag-minister na siya, nag-ebanghelyo na siya, nagturo na siya, nag-disciple na siya, yun ang function of an office niya. Tapos ng function ni Jesus, ng time na yun na napako sa krus, umakyat sa langit, at ang bumaba ang Espiritu Santo. Function of an office of the Holy Spirit. Kaya ngayon, ang pagkakaisa, pagbuklod ng isa't isa, ang pinagharian na ng Espiritu ng Diyos. Naintindihan po natin. Kaya kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo ngayon, nalinis ka na ng salita ng Diyos, baptized by the Word of God, cleansed by the Word of God, then the Spirit of the Lord will dwell inside of us. Ito na po yung maghari sa ating mga buhay. Understand? Kahit isa lang ang Diyos, tatlo ang persona. Ama, Anak, Diyos na Espiritu Santo. Kaya Trinity. Hello! Woo! So that's why Jesus is eternal. Amen? Si Jesus po ay creator of all things. Naintindihan ba natin? Si Jesus ay creator of all things. Kaya mag-rely ka kay Jesus, hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigan, hindi sa asamo, hindi sa anak mo. Rely to God. Jesus Himself is God. Amen? Hawak niya sa klaw ni Jesus ang lahat ng bagay. Kaya, ano panghanapin natin, church? Siya lang kulitin mo kung hindi ka tutugunin yan. Sige, subukan mo kulitin yan. Hingan mo ng hingan yan. Iyakan mo pa yan. Dahil anak siya ng Diyos, tayo po mga anak ng Diyos. Amen? Hindi mo pa sinubukan eh. Reklamo ka na kaagad. Makipagrelasyon ka muna kay Jesus para lahat ng panalangin mo tugon na tugon. Amen! Kaya nga sinabi, siya ang hari ng iglesia. Si Jesus Christ, the head of the church. Kaya wala na tayong ibang takbuhan pa maliban kay Jesus Christ, the head of the church. Are you there? Siya rin ang hari ng lahat na pag bumalik, siya po yung sasalubongin natin. Naintindihan natin? Si Jesus po yung sasalubongin natin pagbabalik siya. So, saan pa tayo ngayon, church? Magdesisyon ka na. Gusto mo kay Samael?
Kay Lucifer, hindi natin siya tinatanggap dito. Si Jesus pong hari natin, ang Diyos natin, ang makapangyarihan Diyos na may-ari na lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. Amen! Hallelujah! Kaya the way, the truth, and the life, only Jesus Christ magbigay ng kapayapaan, mamagitan sa Ama na sa langit. Kaya nga, Jesus is divine. Sabihin natin, Jesus is divine. Kaya nasa Kanya na ang lahat. Naintindihan ba natin ngayon? Na wala kang ibang hanap-hanapin pa. May problema ka sa pamilya? Sa sitwasyon mo? Sa kalagayan, physically, mentally, spiritually? Come to Jesus. Come to the Lord. Ito lang yun ang solusyon, ang totoong solusyon. Si Jesus lamang. Kaya mga kapatid sa lugar na ito, wala na po tayong ibang hanapin pa. All you need to do is to prepare for God's glory. Wala ka kapayapaan ngayon, naguguluhan ka, may problema ka, may sitwasyon ka. Kausapin mo ang Diyos hanggang di siya tutugon, huwag ka huminto. Hanggang hindi mo maranasan ang presensya niya, huwag ka huminto. Kunting ano lang ikaw pang ayaw, di ayaw mo, di wag. Naiintindihan mo? Kaya nga may pagtitiis, pagtsatsaga. Diyos yun Diyos siya binigyan pa nga tayo pansin na hindi naman dapat. Makasalanan tayo Bakit pinalagahan ng Diyos kahit tayo makasalanan? Mabuti kasi siyang Diyos. Amen? Sisihin pa si Jesus, bakit ganun buhay niya? Bakit? Nakilala mo ba siya noon pa? Hindi, ngayon lang Naintindihan niyo po ba? Kilalanin mo pa siya ng lubos. Kaya nga sabi, mga anghel niya, ang inatasan niya upang ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo para makalaya. Kaya mapalad tayo ngayon, may narinig tayo, manapakinggan tayo. May nagtuturo, may na-raise up ang Diyos na totoong naglilingkod sa Diyos. Kung tao lang ang amo ko, wala na ako rito. Masarap bumalik sa Amerika. Diba? Libre yung food stamp mo. $500 a month. Pipila ka lang, may food stamp ka na. Kompleto, may itlog, may gatas, may may prutas, may vegetables, may tinapay. Ha? Kaya wala kang trabaho. Bigyan ka pa food stamp. Pila ka doon sa church. May itlog na, may gatas ka pa. Tinapay, trabaho ng tamad. Kaya dami-daming walang trabaho. Nakapila, libo-libo. 3 beses ang linggo. Yun ang Amerika. Ano nila, spoiled nila yung tao doon. Kaya lahat na sa border, gusto pumunta sa Amerika. Tamo, gusto sa mga tao sa Mexico, mga tao sa China. Mayaman ng China, di po ba? Bakit nagkocross sila? Bakit gusto nila, anong tinatawag? Milk and honey ba yon? Gusto nila sa Amerika, bakit? Pag wala ka, the more wala kang trabaho, mayroon ka. Parang iba, no? Dito, paghirapan mo, puti na mata mo, gutom ka, walang sustento sa gobyerno. College lang po may bayad. Pero elementary hanggang high school, libre. Libre pa, school bus. Sustentado. Kaya lahat ng buong mundo na mahirap na bansa gusto sa Amerika. Kaya marami nagagalit na mga nagkatrabaho Kasi ang kanilang insurance, pupunta doon sa mga ayaw magtrabaho. Which is mali. Pero kasama kami nung walang trabaho na, sabi ko kay sir, uwi na tayo. Mag-resign ka na. Nag-resign. Di lalong kami may pagkain. Hindi nagtatrabaho. Pila tayo sa church. Tulong kami mamimigay. Kunin nyo na dyan isang box na corned beef. Uwi nyo. Di ba? Nagtulong ka mamigay Sobra-sobra kahon-kahon. Ano yung tawag? Food bank. Di ba?
O, hindi na kayo magtrabaho, pipila na lang kayo. 3 times a week. Hindi kwentong barbero to, karanasan namin to. Tinapay. Yung mga mamahaling tinapay dito. Yung mga Prince Baker na yan. Doon yun. Hindi masarap. Hindi masarap. Namimili kayo. Kasi nga, kahon-kahon. Great. Naintindihan niyo po mga church? Sabi ko, kung tao lang pinaglilingkuran ko, hindi Diyos na nagnanais na abutin ang mga tao maligtas, wala na kami dito. Ba't kami binalik? Mahal kayo ng Diyos para abutin pa, lumalim pa sa kaunawaan, maglingkod na may kabanalan, katwiran, banal na takot sa Diyos. Naintindihan niyo ba, church? Doon, wala ka nang isipin. Kasi may bahay naman doon. Libre pa lahat. Dito mainit. Babayad ka pa kuryente. Intindihan niyo po. Kaya sana mahalin niyo kami na nagmamahal sa inyo. Yun lang aming kahilingan. Wala nang masamang negatibong salita o anything. Just pray for us. Pray for me. Pray for my family. Sa mga nagtuturo, nangangaral dito, pray for them also na matatagan nila ang mga pagsubok sitwasyon. Nakita niyo kapatid Jenna kanina? Ano naramdaman niya? Anong sitwasyon niya? Na may nakaalam ba sa inyo na ipanalangin siya araw-araw? Yung ating katawan, nagde-deteriorate din ito kasi walang pahinga. Lagari. At 65 years old, si Pastora. Alas 3, gising na. Bit-bit ng kaldero, mabigat kasi dadalhin ko sa church mamaya. Walang katuwang. For so many long years. Kahit sa Amerika, that's my work. To feed people, kaiba-ibang lahi. Why? Because I love to serve the Lord our God. Hindi yan pinagmalaki. Sabi nga ng iba, bakit ka ba gano'n? That's my covenant, me and the Lord. Nawalan ba kami? Kapalit lang good health. Yun ang hinihingi ko sa Lord. Para makapaglingkod pa sa Diyos. Kasi hindi rin bata eh. Amen po ba? Yun po yun mga kapatid. The message today, Jesus is divine. May pahayag, may revelation, may propesya sa pamagitan ng buhay ni Juan na mangyari mga bagay na may pagkaparusahan, may hangganan. Okay ka ngayon bukas makalawa. Saan tayo dadamputin kung di tayo sumusunod sa Diyos? Buti kung sa kangkungan, makaawang ka pa. Kung doon sa apoy, nagalagablag na wala ng kapahingahan. Naintindihan po ba natin? Ang reliyon hindi makapagligtas sa iyo o sa akin. Ang relasyon mo na buhay sa harapan ng Diyos, makapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Amen po ba? So yun lang po mga kapatid. Napakalaga ka sa Diyos. Kaya may nagpapahalaga rin kami sa inyo. Dahil kung pinalagahan kami ng Diyos, si Jesus, nagbigay buhay, nagpalaya, nagligtas, nagpapako para sa akin, sa inyo, then palagahan nyo rin yung binigay niya na buhay para sa iyo. No one can boast. Wala makapagmalaki dito. Lahat tayo basahan lamang sa paanan ng Diyos. Ngunit inabot tayo ng Diyos. Amen! Glory to God. So tingnan mo nga yung katabi mo dyan kung nagsinungaling pa. Tingnan mo sa mata. Nagsunglass eh. Nagsunglass para hindi makita. Ha? Oo nga. Problema niya na yun. Hindi pa susunod sa narinig niya. Hindi tayo naglilihim ng sekreto ng langit. Nire-reveal natin para mayroon pang choice. Amen? That's the Lord. Hindi ko rin mapahayag ito kung hindi binigyan ng pahid ng Diyos. Ipahayag ang kapangyarihan na kasama ang Espiritu ng Diyos. Wala akong tapang ipahayag ito kung hindi ko naunawaan ang Ebanghelyo at naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Naway kayo din. May mapahalaga kayo sa kapwa. Kaya habang may buhay ka pa, maibigay mo lang sa Diyos, abutin mo pa yung iba na hindi nakarinig. Na sila rin maahon sa kadiliwan, sa paniniwala, panampalataya ng tradisyon na minagmulan sa magulang. Abutin nyo sila. Kamu makinig ng salita. Kung kilala nilang Diyos, makinig sila sa salita ng Diyos.